Nirebuke po sila. Amen po ba? Amen. What a rebuke. Tapos, meron pa silang dalang spices. Sabi ng anghel, yung hinahanap nyo, wala sa tanga, patay. Ibig sabihin, yung mga spices, sa mga patay lamang. Para hindi maamoy yung masangsang na amoy. Ang mga anak ng Diyos, hindi po natin kailangan ng spices, ang kailangan natin ay anointing. Amen. Kaya sabi ng anghel, wala yan, hindi kailangan yan dito. Amen. They have a misunderstanding about how Jesus Christ preached them. Makita mo natin na marinig ito ni Peter. If you continue to read Luke 24, si Peter po ay dali-dali. Bakit nagmadali si Peter? Kasi po si Peter, na-experience na niya yung prediction na nagkaroon ng fulfillment sa kanyang buhay. Pero ito pong mga disciples na ito, na-experience na rin nila. Kaya lang, yung na-experience na nila yung mga prediction ni Jesus Christ na nangyari, kaya lang, talagang, ang pananampalataya nila ay to see is to believe. Faith is believing, then you see. Sa kanila, to see is to believe. Hanggang di namin nakikita, di kami naniniwala. Sabi nga sa Ilocano, "Diyan pati, diyan kita." Amen. Amen. Hallelujah. Ito po mga disciples ito, narinig nila like si Jesus, pero they don't know. Si Peter po, na-experience siya, kaya nanginginig si Peter. Talk mo siya. Kasi naalala nyo, sabi ni Jesus sa kanya, "Pedro, mamayang bago maghating gabi, mamayang hating gabi, bago tumilaw ang manok, 3 beses mo ako ipagkakanulit." Prediction niya yun. Nangyari. Kay Judas, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. At nung sabi niya, "Panginoon, sino siya?" Sabi ko, "Saan mo isasawsaw ang tinapay?" Kasi magkakaroon po sila ng tinatawag na dominion. At kung kanino ko isasawsaw yung tinapay, susubo ko, yun ang magtataksil sa akin. Amen po ba? Huwag po kayo magpapasubo ng tinapay. Amen? 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 Kasi po, makita natin yung communion, sabi ng Jesus, "Kunin ninyo, kanin ninyo, eto ang aking katawan." Kukunin natin. Sabi ng Jesus, yung aking ipagsasawsaw at isusubo ko, yun na magkakanulo sa akin. Kaya kung pupunta ka sa salita. Ayoko nga. Amen po ba? Hello? Ang ganda-ganda ng preaching, natutulog yung nasa likod. Sabi nga, huwag ka matutulog! Inaantok po ba kayo? Resurrection Sunday, punta ka sa church para matulog? Aba, nabuhay na si Jesus, hanggang ngayon patay ka pa! Ano po ba? Tingnan mo yung nasa... Tutulog ka! Watch this. Ito po ang nakakalungkot sa mga believers. The disciples, kasama ni Jesus Christ, hindi sila maniwala. Minsan po, daig pa tayo ng mga non-believer. Bakit nasabi kong daig pa sila ng non-believer? Disciples sila, kasama nila si Jesus, araw at gabi. Ang ministry po ni Jesus Christ, 3 years. He was baptized at the age of 30. Nagsimula kanyang ministry at the age of 30. 3 years nakasama nila si Jesus Christ. Day and night, hindi po sila nag-iwalay. Itong disciples ito. For 3 years, nagkaroon lamang sila ng pagkawatak-watak nung mapako sa krus si Jesus. For 3 years nila sa ministry, maraming narinig kay Jesus, maraming naintindihan sa salita ng Diyos, walang revelation. Walang expectation. Dapat po tayo, ang salita ng Diyos, ini-expect natin. Kaya dapat masaya tayo. Oh Lord, hallelujah. Kapag naganap, glory to God, hallelujah. At isa po, lahat ng vision, lahat ng prediction na salita ng Panginoon, it will come into fulfillment. Amen. Nakakalungkot po, they don't believe. Amen. Tingnan ninyo yung verse 11. Luke 24.
24, and their words seemed to them like idle tales. Hindi sila naniniwala sa tatlong Maria na si Jesus ay nabuhay na maguli. Imbis na sabihin nila, ano? Nawawala na si Jesus? Pero nandun yung mga damit na ginamit niya. Nakatiklop, maayos naman. Dapat dito naglulundag na sila. Hallelujah! Nagkaroon na ng fulfillment yung sinabi ni Jesus. Ngunit walang reaksyon. Ang sabi nila, tinignan nila yung tatlong babae at sinabi, follow me. Tingnan mo yung verse 11. Ng Luke 24. Their words seem to be idle tales. Ano to? Fairy tales, sabi nila. And they did not believe them. Of course, number one, they don't believe them kasi number one, perhaps, nakita nila mga babae yung nagsasabi. Di ba may mga religion? Bawal, pangaral, babae, tumahimik lang. Eh sabi ni Jesus kay Mary Magdalene, go and tell to my brethren. Sabi mo sa akin mga kapatid, dahil na buhay na maguli. Di ba? So, inuutosan sa Jesus na mag-preach, sino ba para pigilin ng babae? Sino tayo para pigilin ng babae? Amen. Eh kung si Jesus mismo siya nag-utos, siya master eh. Ewan mo ba? Perhaps hindi rin sila naniniwala kay Mary Magdalene kasi ang tingin nila kay Mary Magdalene, eto na yung babaeng dating prostitute. Ganyan po tayo pag nangangaral na tayo, pag na-born again na tayo, ang tingin sa atin ng kapwa tayo, kung ano yung lumang pagkatao natin, ganoon pa rin. Ganyan lang yan, mandulugas pa rin yan. Ganyan lang yan, manloloko pa rin yan. Ganyan lang yan, babaero pa rin yan. Ay, ba't madalas siya umalis? Siguro may pinupuntahan. Give me a break. The disciples heard Jesus predicting his resurrection, but they never believed. Very sad. Minsan maganda pa po yung non-believers. Minsan maganda pa yung non-Christian. Minsan lang. Tingnan dito ha. Sabi ni Jesus, sa ikatlong araw, mabubuhay muli ako. Imbis na abangan nila yung ika-third day, na si Jesus ay mabubuhay na maguli, itong mga disciples, they are very idle, nakaganon lang sila sa isang sulok. At nung nabalitaan nilang si Jesus na buhay na maguli, walang excitement, zero, nada, no revelation, no excitement, no happiness, no joy, no nothing. And they are disciples. Amen? Amen. Tingnan ninyo yung hindi disipulo. John chapter 20. John 20. Matthew 27, I'm sorry. Matthew 27. Para makita natin, ito ba yung non-believers? Matthew 27. Amen? Ano na kaya? Amen. Verse 6. Ito po hindi nakarinig ng preaching ni Christ na mabubuhay siya ng maguli. Matthew 27, verse 62. Naroon na kayo? 27, verse 62. Amen. And on the next day, which followed the day of preparation, the chief priest, ito na po yung Pharisees, gathered together to Pilate saying, Sir, we remember. Ikaw mo sila nakakatanda. We remember while he was still alive, how the deceiver said, after 3 days I will rise. Sila inabangan pala nila ito. Nakakalungkot po. These are non-believers. They are the people who crucified Christ. They are the people who killed Christ. But they know the word of Christ. Nasabi niya, Pilato, itong tao ito na nangangaral, sabi niya mamamatay siya sa ikatlong araw, mabubuhay siya na maguli. Itong ginawa nila. Therefore, command that the tomb, yung libingan, be made secure. Lagyan namin ng security guard until the third day, lest the disciples come that night and steal him. Tingnan mo sila, meron silang precautions. Nangangaral siya, sabi nila, na sa ikatlong araw, mabubuhay siya na maguli. Pilato, lagyan natin ng gwardya, 24 hours. Hindi lamang isang gwardya, kundi mga tatlo ilagay natin. Baka nga itong tao ito ay mabuhay na maguli. They don't believe, they're not the believers, they're not the disciples, their religion is different, their belief is so different, but they are expecting the Word of God to materialize. Amen. Ito po ang nakakalungkot sa atin. Sometimes we believers, we have no expectation about the Word of God. Samantalang yung mga non-believer, they expect and know the Word of God.
sa Jesus, wala na siya John. Yung libingan bukas, nakatiklop naman yung mga damit. Imbis na maglulundag sa labing, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ang Panginoon na buhay na maguli. Totoo yung sila, wala, tahimik sila. At ang tingin pa nila doon sa nagsabi, mga baloni, yung mga sinasabi ninyo. Samantala itong mga tao ito na walang pananampalataya, ang mga tao ito na hindi naman disciples of Jesus Christ, they believe and they're expecting that Jesus Christ will rise again on the third day. If not, hindi sila maglalagay ng gwardya. Bakit sila naglagay ng gwardya? Nakatakot sila na sabi nila magkakatotoo. Amen po ba? Power of the resurrection. Si Peter po, ito po ang description ni Peter. Para makita nyo, si Peter po, ang buhok niya ay kulot, ang height niya ay 5'5". Malaki ang katawan, malaki ang tiyan, parang putete. Yung po ang description ni Peter. Amen? Laki po ng tiyan ni Peter. Yung tiyan niya, yung abs niya, nauuna kaysa sa dibdib niya. Amen po ba? At sa takbuhan po, nahuli si Peter. Si Peter po, lagi nahuli dating takbuhan. Amen? Nahuli siya. At pagdating po doon sa tomb, hinihingal siya. Na matagal na nandoon yung tatlong Maria at saka yung dalawang disciples nandoon na. Si Peter po na ulit. Kaya sinabi sa kanya, Peter, wala na yung bangkay. Si Peter po ay excited na wala ng hibo. Natulala siya. Kasi naalala ni Peter lahat ng sinabi ni Jesus. Totoo. Nung ipagkanulo niya si Jesus, sinabi niya sa Panginoon, Jesus, aking Panginoon, mamamatay muna ako, sabi ni Peter, bago ka masaktan. Bago merong tumamping kamay sa iyo, mamamatay muna ako. Sabi niya sa kanya, Peter, bago maghating gabi at tumilaw ang manok, 3 times mo ako ididinay. Kaya si Peter natulala. Naalala niya lahat ng sinabi ng Panginoon. Mga kapatid, today is Resurrection Sunday. During the time na nawala yung bangkay ni Jesus, nagkaroon ng matinding kalungkutan si Mary Magdalene. At meron siyang matinding kalungkutan kasi yung Diyos na nagmamahal sa kanya, tumanggap sa kanya, nawala na niya. Pero nung tawagin siya ni Jesus na sinabing Maria, ang sabi niya, Panginoon, muling na-stir up yung joy sa buhay ni Mary. Na sabi ni Mary, Lord, sabi ng Panginoon sa kanya, ako'y nabuhay na maguli. Magpunta ka sa akin mga alagad, at sabihin mo ako'y nabuhay na maguli. Marahil, kung si Jesus, ikwinento niya kay Mary Magdalene, ikwinento niya kay Juana, ikwinento niya kay Mary, na nanay ni James, at sa kanisa namin, na siya'y mabubuhay na maguli. Mas paniwala pa siguro itong tatlong babaeng ito, at sila'y excited pag nakita nila yung empty, yung tomb na empty. Palagay ko itong mga babaeng ito ay maglulundag kasi sila'y women of faith. Amen. Kaysa sa mga lalaking ito, nakasama ni Jesus araw at gabi. Mga alagad kung ituring, assistant pastor kung ituring, assistant sa ministry kung ituring. Ngunit hindi naniniwala sa sinasabi ng kanilang Panginoon. Today is Resurrection Sunday, mga kapatid. We better believe what the Bible is telling us. Amen. Now Jesus Christ is alive. Pastor, nung namatay si Jesus ng 3 araw, anong ginawa niya? Yung 3 araw na yun ba na siya'y namatay, nahimlay lang siya? O kaya nagpahinga kaya sa Panginoon? Hindi po. Nagtrabaho pa rin po siya. Wala pong bakasyon sa ministry. Pastor, huwag ka magbakasyon. Walang bakasyon. Opo. Wala pong bakasyon sa ministry. Amen po ba? Yung 3 days na yun, ano ang ginawa ni Jesus? Ito, sasabihin ko sa inyo, hindi nyo ba alam yung 3 days na yun, si Jesus nagpunta ng impyerno? Ha? Pastor, yung 3 days na yun, punta sa impyerno, eh di nasunog siya, no? Hindi.
tingnan natin para maniwala kayo. Go to the book of Colossians. Colossians. Amen? Ano na kayo? Ano ginawa niya sa impyerno for 3 days? Amen? Nagpunta pa siya doon para masunog? Nagpunta pa siya doon para ano? Tumingin po kayo dito. Ang isa pong meaning ng Messiah, Savior, o sa Tagalog, Manu? So, ibig sabihin, kapag sinabi manunubos, tutubos. Amen. Salamat po sa mahinang amen ninyo. Amen. Hallelujah. Pag may tutubusin kayo, halimbawa ito nakasala sa akin. Paano mo ito makukuha muli kung di mo ako pupuntahan? Pwede mo ba sabihin, Pastor, M. Louvillier na lang ha? Tutubusin ko yung salamin, Pastor, M. Louvillier. Ipadala mo rin sa M. Louvillier. Okay, NBC. Hindi po pwede ka. Makinig po kayo sa akin. Nagpunta sa impyerno. Siya po'y manunubos. Sabi mo nga, manunubos. Ano ang dapat niyang tubusin sa impyerno? What's this? Colossians chapter 3. Are you there? Kuwitan ninyo ito. Verse 13. Okay, magsimula tayo ng verse 11 para maniwala. Colossians chapter 2, chapter 2, verse 11 to 15. Tingnan nyo ba? In Him, you were also circumcised with the circumcision made without hands by putting off the body. Sabi mo nga, putting off. The body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ, buried. Nilibing, kasama niya, with Him in baptism, in which you were also raised with Him through faith in the working of God, who raised Him from the dead. What's this? I want you to underline verse 13. Underline niyo itong verse 15. And you being dead in your trespasses and uncircumcisions of your flesh, He has made alive together with Him. Kasama natin siya ng buhay, having forgiven you all trespasses. Sabi mo sa katabi mo, forgiven. Guhitan nyo nga yung verse 13. All trespasses. Kaya kayo mga Kristiyano, pag kinukundi na kayo, sasabihin mo, ano ito sinabi dito? Lahat ng kasalanan ko, ipinatawad na. Amen po ba? Verse 14. Having wiped out the handwriting, ito pong ginawa niya, nagpunta sa impyerno para burahin. Wipe out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us. Ano yung against us? Sumpa, sakit, karamdaman, kamatayan. Nagpunta sa impyerno para burahin yun. Amen? Amen? And He has taken it out the way. In-snatch niya yung authority na inagaw ni Satanas kay Adan, having nailed it to the cross. Verse 15. I want you to underline verse 15. Nagpunta siya sa kuta ng kadiliman at dinisarmahan niya ang pwersa ng kadiliman. Verse 15. Having disarmed principalities. Amen. Dinisarmahan niya yung mga principalities. Amen po ba? Amen. And powers. He made a public spectacle of them, triumphing over them and to it. So ang ginawa niya, nagpunta sa impyerno para kunin yung kapangyarihan na isinanla ni Adan. At ito'y narinig niya sa pamagitan ng kanyang dugo. Dinisarmahan niya ang puwersa ng kadiliman. Mga kapatid, may good news ako sa inyo. Mas makapangyarihan ka na kaysa kay Lucifer. Harapan natin ang Diyos na buhay. Dinisarmahan niya lahat ng... Kaya po ang mga Kristiyano makapangyarihan. Bakit nagkakaroon ng kapangyarihan ng Diyos sa atin? Kasi binibigyan natin siya ng lisensya. Ngunit kung hindi mo siya binibigyan ng lisensya, hindi mo siya binibigyan ng puwang, hindi siya makakapanay sa inyo, mas makapangyarihan kayo. Kaya kapag naglalakad kayo, meron yung banal na dugo ni Jesus, sasabihin mo kay Satanas, lumayas ka. I am loaded by the blood of Jesus. Amen. O, balakpan natin ang Panginoon. This is the power of the resurrection. Amen? Kaya kayo iba sasabihin, at magbiyahe, natatakot yung iba. Sasabihin ng iba, kung oras mo na. Mali. Hindi po. Hindi po totoo yun.
Lahat po ng aksidente may iiwasan. Kung ano yung sinasabi mo magaganap sa buhay mo. Dapat you declare the Word of God. I have the blood of Jesus. Lahat ng dineclare ng Panginoon naganap. Simulan mong i-declare lahat ng gusto mo magaganap sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Lahat ng dineclare ni Jesus naganap. I-declare mo rin lahat ng gusto mo na magaganap sa buhay mo. At kasama mo ang Panginoon. Basta kasama mo ang Panginoon, it is His will, magaganap din sa iyong buhay. If I have God with me, if God is with me, who can be against me? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Amen. This church, even though we are outcast, even though the society doesn't like us, even though the people doesn't like us, Jesus loves us. Amen. Amen. Now, pumunta po tayo sa pinakabuod nitong power of resurrection. Now that Jesus Christ is living and alive, dapat po excited tayo. Meron po tayong trabaho. He gave us work to do. Tumigil na po tayo sa kultura natin na tuwing Pasko, ipapanganak si Jesus. Jesus, baby ka, ha? Pagdating ng Semana Santa, Jesus, patay ka. Pagdating ng linggo ng pagkabuhay, buhay ka, Panginoon. Pagdating ng Pasko, ipinanganak ulit ang Panginoon. Amen po ba? Umalis na po tayo sa ganong sitwasyon. Ang ilagay natin, tayo'y pinagpala ng Panginoon at siya'y buhay, 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 magpakailanman. Amen po ba? Meron tayong gagawin. Anong gagawin natin? What's this? Go to Luke 24. Luke 24. Hallelujah. Luke 24. Sino po nakapanood ng parada rin kahapon? Wala na doon sa inyo? Yung parada rito? Na halos wala na makadaan. Hanggang doon sa may boundary ng Amuno, tapos bumalik niya sa ano? Di nyo napanood dyan? Ay, naku, nasa kaya kayo. Mabuti lang di nyo napanood. Magugulat lang kayo. Nakakagulat mo yung mga nakikita ko. Malalaki pa sa akin na namatay na Jesus. Pinapasan ng mga tao. Ayun po ba? Ang mga tao naman, because of the religious fanatics, ayun po ba, nagsisiksikan. Yung iba, nagkahabos ng t-shirt. Ipupunas. Ibabalik mo sa tao. Sasabihin pagpagaling. Hindi po ganun, wala pong anting-anting sa ating pagkaano. Anting-anting ni Ong-Ong. Ayun po ba? Ayun po ba? Manampalataya po tayo sa Diyos. Bakit tayo gumagaling sa mga ganon? Eh, pastor, gumagaling eh. Siyempre, pananampalataya pa rin yun. Ang diablo po ay mapaglinlang. Hallelujah! Amen po ba? Kung naniniwala kayo sa isang bagay, pananampalataya pa rin yan. Ito yung share ko po sa inyo. Meron kami ng araw, tao. Ito yung share ko na rito. No read, no write. Hindi marunong bumasa. Ang pangalan niya ay si Hapon. Hapon ang pangalan niya. Mataas po yung kanyang lagnat. Mataas yung kanyang lagnat. Eh, maloko po yung panganay kong kapatid. Sabi niya, boy, alam ko yung kasama mo, nurse sa Saudi. Marami ka ba gamot? Marami ang gamot dyan, sabi ni boy. Bigyan mo naman ako, nakakuya ko na lagnat, ang kaso. Binigyan siya ng kuya ko, binigay diet abs. Tawa ng tawa yung kuya ko. Palibasa siya po, no read, no write, ang diet abs mo ay para sa indigestion. Amen po ba? Amen. Pinainom niya. Sabi niya, tumira ka, dalawa kagalandirahin mo. Tinira naman niya po. Pagkatapos po ng mga 5 minutes, lumabas niya ako sinabi, Bossing, sabi niya namin mo ito, pinapawisan ako, gagaling talaga ng mga gamot sa abroad. Tawa ng tawa ko yan. Naniniwala siya kasi, nagagaling siya doon sa gamot na yun. Ang kanyang paniniwala, yung gamot na yun, galing Saudi, at gamot ng para sa lagnat, hindi niya alam yung palay diet abs. Marami po sa atin, kaya tayo gumagaling sa mga bagay na mga hindi naman nakano sa salita ng Panginoon, kasi dahil sa kawalan natin ng kaalaman at pag naniwala tayo nagaganap sa buhay natin. How much more kapag ang paniwalaan natin ay ang salita ng buhay ng Diyos? Pero po ba? Huwag po kayo bibili tayo tapos. Luke 24, are you there? Verse 46 to 48. Oh, glory to God. Amen po ba? What's this? We got work to do. Sabi mo sa katabi mo, we got work to do. Ito po sinabi sa'yo, this is written and thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead on the third day. Verse 47. Wait, ano ito? And that
repentance and remissions of sins should be preached. Dapat ipagsabi natin. Repentance, remissions of sin should be preached in His name. Sa pangalan lamang niya, to all nations, beginning at Jerusalem. So ang salvation ay si Jesus lamang. Maliwanag pa po ito sa sikat ng araw. Hindi relihiyon, hindi kinaugulian, hindi kabutihan, kundi si Jesus. Verse 48, and you are witness in the sayings. Behold, verse 49, I sent the promise of my Father to you, the Holy Spirit. Amen po ba? So we got work to do. Anong trabaho natin? We got, since Jesus Christ rose from the dead, He gave us a commission. Anong commission natin? Mark 16. Tingnan natin. Mark 16. Hallelujah. Matthew, Mark, Luke. Mark 16. Ito pa yung komisyon ng bawat mananampalataya. Mark 16, verse 15 to 16. Bago natin basahin ito, make sure nabuklat ninyo yung Mark 16 at i-share mo yung Bible sa tabi mo. Share mo yung Bible sa tabi mo. Kasi let's read this one. Mark 16. Mark 16, verse 15 to 16. And He said to them, go into the whole world and preach the gospel to every creature. Sino daw mag-preach? Ha? Lahat ng nakakilala sa Panginoon. Babae, lalaki, no exception. Bata, matanda, walang exception. Go and preach the gospel to every creature. He who believes and baptized will be saved. Ang liwanag po doon. But he who does not believe will be condemned. So we got work to do. What's our work? We need to preach the gospel that Jesus Christ is the Savior of the world. Pati ngayon yung kamay, yung mga tao nalulungkot pa rin. Alam mo, ito lilaw ko. Dito po ako magkukonklusyon. Si Mary Magdalene, meron po siyang dahilan na magdalanghati. Anong dahilan niya na nagdadalanghati siya? Kasi si Jesus ang totoong nagmahal sa kanya. Si Jesus ang tumanggap sa kanya. Si Jesus ang nagpatawad sa kanyang kasalanan. Si Jesus ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Si Jesus ang nagbigay sa kanya ng kalinga. Si Jesus, doon lamang niya naranasan ang tunay na pag-ibig. Kaya Jesus lamang niya naranasan yung mga bagay na hindi niya naranasan. May dahilan siya para malungkot. Di po ba? Yes. Ngunit nung malaman niya na si Jesus ay nabuhay na maguli, meron naman siyang dahilan para magsaya. Na hindi niya kakaya ang Panginoon kahit anong pasabihin ng tao, kahit sabihin sa kanya prostitute siya dati, kahit sabihin sa kanya dating may masamang espiritu siya, pinagsasabi pa rin niya na si Jesus ay nabuhay na maguli. Merong dahilan kung bakit ka dapat magsaya. Yeah. Kasi po tuwing linggo, ganito tayo. Alive, alive, alive forever. My Jesus is alive. Alive forever. My Jesus alive forever. Sing hallelujah. We go to church in a very wrong conception. We have a reason to rejoice. Na pumalakpak ka dyan, magsisigaw ka dyan. Kahit ano pa sabihin ng tao sa'yo, you have a reason to rejoice. Number one, what's my reason why I'm rejoicing? Because He took all my infirmities. Amen. Lahat ng kahirapan mo kinuha niya. Lahat ng sorrow mo kinuha niya. So ano pa naiwan sa akin? Magsasaya ako. Magwawala ako sa Panginoon. Amen. Number two, pinagaling na niya ako sa lahat ng sakit at karamdaman. Bakit tatanggapin ko man ako'y masasakitin? Bakit ako malulungkot? Kahit sabihin pa ng tao, lahi ngayon ng mga haidan, sabi mo lamang yon, lahi ako ni Jesus. Amen. Amen. He took all our sins. Pinatawad na niya tayo. So, pag magpupuri ko ba tayo? Life. 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 Pinatawad ka na sa mga kasalanan mo, ganun ka pa rin magpuri. Dapat, alive. Alive forevermore. Dapat tumataas mo na yung mga pae. Amen po ba? Amen. Amen. Tumataas yung pae. Hindi ko sinabing bumaliktad kayo. He is living in order for us to live.
reason si Mary Magdalene na malungkot at may reason siya magsaya, kapatid, may reason ka magsaya. Your God is not dead, He's alive. Amen. This is the power of the resurrection. We are living, He lives in order for us to live. Amen. Amen po ba? Amen. He made us kings and priests and He prospers us. Kung may kahirapan kayo nakikita mo, kayo malulungkot, temporary lamang yan. Pinagyaman na ako ng Panginoon, maniniwala ako sa promise ni Lord. Maniniwala ako sa promise ni Lord. Hindi ako maniniwala sa nakikita ko. Hindi ako naniniwala sa mga nararamdaman ko. Maniniwala ako sa pangako ng Diyos. Dapat excited ka. Amen? Amen. And this is, He makes all grace. Sabi mo, all grace. All grace. Sabi mo, all grace. All grace. Abound in you. Abound in me. Nakakita na ba kayo ng black preacher na mag-preach? Yung mga black preacher? Yeah, energetic sila. Amen? Kasi alam nilang si Jesus ang nilang Diyos. Amen? Amen. Very energetic sila. He makes all grace abound towards you. Sino po rito yung gustong mabuhay sila matagal? Kasi naman. Ako gusto ko. Gusto niyo ba? Amen. Dapat masaya kayo. Kasi magpalungkot ka, may sibuhay mo. Pag masaya ka, lagi ka nakangiti. Long life. Amen. At saka yung negosyo mo, lagi ka nakangiti. Pagpapalay. Huwag kang mag-alala, huwag kang marulog, huwag mong sabihin, basta lugi. Sabi po, sa internet na business namin, 5 araw na kami walang internet. Amen po ba? Isa sasabihin ng partner ko, lugi. Sabi ko, lalo ka malulugi kung lagi mo sinasabing lugi. Amen? Amen? Basta tandaan natin, lahat ng ninakaw ni Satanas ibabalik sa atin ng Panginoon. Amen po ba?